Binibini, nasaan ng gabi ang Immortal Cooking? Ilang araw na nating hinahanap, kailangan ba talaga siyang hanapin? Kapag nakita ko lang siya, masusulong ako. At magiging unang babaeng mandirigma sa kaharian. Binibini, may tubig doon. Tamang-tama, ilang araw na tayong umaakyat ng bundok, maligo tayo. MM. Tama pala ang master ko, hindi na dapat mag-practice. Bakit may boses ng babae? Sino? Hindi ko sinasadya. Ikaw talaga, manyakis. Nakikita mo pa kami naliligo. Bubutasan ko ang mga mata mo. Pakinggan niyo muna ako, talagang hindi ko sinasadya. Tingin ka pa ng tingin. Umalis ka na. Bakit iba ito sa inaasahan ko? Tatanong ko lang, ito ba ang tirahan ng Immortal Cooking? Bakit ang bilis ninyong sumunod? Ang mandirigma ng kaharian, si Tang Fegling. Nakikiusap na tanggapin ako bilang estudyante ng Immortal Cooking. Hindi kami tumatanggap ng estudyante, umuwi na kayo. Ah, yung manyakis pala yon. Hindi maitatago ng boses mo. Ikaw na naman, manyakis. Ngayon na ang katapusan mo. Ate, huwag kang magalit. Sabihin mo ang ganda mo kasi sa mga bakit hindi mo ako pahintulutang tignan? Gusto mong mamatay? Ate, ang cute mo kapag nagagalit. Pero kung ikukumpara sa master ko, medyo kulang pa. Pero maganda ka pa rin. Bastos. Jin Huagong. Ikaw ang Immortal Cooking. Hindi ako nagsisinungaling sa magagandang babae. Ako nga si Immortal Cooking. Ang babaeng mandirigma ng kaharian, si Tang Fegling. Nakikiusap na tanggapin mo ako bilang estudyante. Hindi ako tumatanggap ng estudyante, umuwi na kayo. Immortal. Long Yuyang, ang lakas ng loob mo. Nagpanggap ka pa bilang master ko. Master, kasi ang kulit nila. Wala akong magawa. Eh dahil naman sa panonood mo sa kanila habang naliligo. Nagdugo ka na naman ng ilong? Estudyante, 15 taon na, may mga bagay na dapat mong malaman. Noon, ang inyong angka ng long ay winasak, at ang masasamang tao ay nagnais ng patayan. Pinaghiwa-hiwalay ang iyong 3 kaluluwa at 7 espiritu. Nang dumating ako, ang masasamang tao ay umalis na. Nang makita-kita, isang hininga na lang ang natitira SIO. Sobrang delikado. Ginawa ko ang lahat, ngunit 3 kaluluwa lang ang naibalik ko. Ang iyong 7 espiritu ay nawala na. Hindi ka na mabubuhay pagkatapos ng 3 buwan. Master, hindi na ako mabubuhay pagkatapos ng 3 buwan. Kaya't pinigilan kitang magsanay. Dahil ang pagpapatuloy ay makakasira sa iyong lakas. Pero hindi mo ako nakinig, sanay 10 taon ka pang mabubuhay. Ngayon, 3 buwan na lang ang natitira. Ano na gagawin ko, Master? Hindi ko pa napapatay ang mga pumatay sa magulang ko. Kailangan mo munang mabuhay bago mo sila mapaghigantihan. Mag-empeke ka na, bumaba ka at hanapin ang iyong 7 espiritu. Paano ko hahanapin ang 7 espiritu? Ang iyong 7 espiritu ay nasa katawan ng 7 babae. At ang 7 babaeng ito ay hindi ordinaryo. Kapag nakita mo sila at nakipagtalik ka sa kanila, Mababalik ang iyong 7 espiritu. at malulutas ang panganib sa iyong buhay. 7 babae at kailangan pang makipagtalik. Sa dami ng tao, saan ko sila hahanapin? Ang may isa sa iyong espiritu ay may markang hugis apoy sa katawan. Ano nang silbi nito? Hindi ko naman pwedeng hubaran ang lahat ng tao. Para lang hanapin ang marka. Ayon sa pakiramdam ko, malapit sa Billy Group sa Kingcheng. May amoy ka. Sa totoo lang, sa palagay ko. Tigilan mo na ang kakulitan. Yanga, sanay magulo Montag ang lahat. Tumigil ka. Huwag kang lalapit. Tumakbo ka. Akala ko ba magaling kang tumakbo?
Nagluloko ba ang mata kao? Pagbaba ko pa lang, ganito kagad ang swerte. Sabi ko, aksidente lang ito. Naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala sa'yo. Kuya, pasensya na. May gagawin pa ako, alis na ako. Tulong Montag ako. Pinipilit nila ako. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na. Kung ganoon ang sasabihin mo, hindi na ako alis. Ano, gusto mong makipagsapalaran? Umalis ka. Gusto kong mamatay. Pero wala kayong kakayahan. Gusto mong mamatay? Madali lang yan. Patayin en Yosia. Kayong mga walang kwenta. Gusto niyo akong awayin? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Kuya, ang galing mo. Umalis ka. Sa susunod, lumayo ka sa kanya. Huwag kitang makita ulit. Bakit ako lalayo? May utang siya sa amin. Ikaw ang magbayad sa kanya. Ako ang nagkamali ng tulong. Ang pera na yun ay hinold up mo sa akin at ilang bises mo pang. Sinubukan akong saktan. Bala ka, Benghia. Wala akong hiya. Gusto ko lang ng pera. Ang utang ninyo, wala akong pakialam. Kung susubukan mo ulit siyang saktan, upugutan kita ng mga kamay at paa. Alis na ako. Hintayin ninyo ako. Kuya, ang galing mo, pwede bang? Meeting bodyguard mo ako. Yung 24 oras. Na proteksyon, alaga sa lahat ng needs ko. Hindi pwede, BT, may hinahanap pa ako. Ganito na lang, kung papayag kang protektahan mo ako, ako na ang hahanap para sa'yo. Bago lang ako dito, kung matutulungan niya ako, mas madali akong makakahanap. Sige na nga. Ako si Mibaili. Hindi ka UPA alam. Ang pangalan mo, Ako si Long Yuyang. ang pangalan mo, parang ang lakas ng loob. Mi Billy. Kailan mo ako tutulungan maghanap? Huwag kang magmadali, sinagip mo ako, dapat lang. Na may gantimpala ako sa iyo. Gantimpala. Anong klaseng gantimpala? Para sa iyo, susi ng bahay. Binigyan mo ako ng bahay. Ano, Ayaf Montag? Gusto ko, syempre gusto ko. Ang bahay na ito, mas maganda pa sa kubo ko, ang daming kwarto. Pwede kong dalhin dito si Master. Puro magaganda pala. Bakit nandito ka? Kahit na binigay ko sa iyo ang bahay na ito, ako pa rin ang bumili, dito ako titira. May problema, BA? Parang wala namang problema. Et Zaka. Mas madali kang mapoprotektahan kung magkasama tayo. Proteksyon may bayad, utos mo boss. Maliligo na ako. Dalhin mo ang mga gamit ko. Maligo. Hindi ako manyak, si Master ang nag-utos na hanapin ko siya. Ibig sabihin, may marka siguro siya. Pero ang pagtingin sa ibang naliligo, medyo bastos. Ay naku, hindi pwede. Kung hindi ngayon habang naliligo, wala nang ibang pagkakataon. Hindi ko naman pwedeng pilitin siyang maghubad. Para lang makita ko. Kailangan kong mahanap ang 7 yon para makaganti. Kung hindi, 3 buwan na lang ang itatagal ko. Bastos ka. Nanood ka habang naliligo ako. Naghahanap lang ako ng gamit. Kung magsisinungaling ka man, humanap ka naman ng magandang dahilan. Yung hinahanap mo, nasa akin ba? Baka nga nasa'yo. Kuya, kung magsisinungaling ka, pagbutihin mo naman. Humanap ka ng mas magandang dahilan. Mibaili, lumabas ka. MI. Pera ng aming pamilya kao ang kinuha mo. Mukhang ayaw mo nang magtagal sa Kingcheng. KOBUN, ikaw pala? Utang mo sa amin, sa 4 na pamilya, partikular sa pamilya kao. Siyempre, andito ako para maningil. Xiaoyin Tao Mo?
Yung 1,000,000 na niloko ninyo sa akin, hindi pa natin napag-usapan yon. At ilang beses mo na akong sinaktan, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ang mastermind. Zinaktan? Gaano kasarado? Huwag kang masyadong harsh. Kung nangahas kang makialam sa aming 4 na pamilya, at sinaktan pa ang aso ko, dapat alam mong may ganting araw. Par-pareho lang tayong negosyo. Kayo ang nawalan ng merkado. Dahil mahina kayo. Pak natalo. Gumagamit pa ng dirty tactics. Kadiri. Perpehong kompetisyon, kung hindi mo babayaran ngayon, 100 bises ang halaga, ibebenta kita. Mabawi ko ang pera. Nagtaas ka ng presyo nang walang dahilan. Mahirap? O kaya ganito na lang, sumama ka sa akin. Pwede nang hindi magbayad. Pwede pa kitang tulong na makaligtas sa 4 na pamilya. Panaginip mo yan. Ayaw ng mabuti, masama ang gusto. Masama? Sage, subukan mo. Saktan mo siya. Huwag kayong gagalaw. Gusto mong maging bayani? Maghanap ka ng ibang lugar. Baka mawala pa ang buhay mo. Dahil lang sa libog, gumagamit ng dirty tactics. Hanggat nandito ako, si Lumyuyang. Walang sino mang pwedeng manakit sa kanya. Ito, ako ang bahala. Ako, si Lumyuyang ang bahala. Boss, ito yung asong tumama sa akin. Patayin natin. Zat-zat. Ikaw ba ang may karapatang magsalita? Patayin mo. Kanina, sino ang nagsalita tungkol sa akin? Lumuhod. Pinapayuhan kitang huwag akong saktan. Kung hindi, ang tatay ko. Hindi ka patatawarin. Nanganganak ka pa ng banta. Ngayon, ako ang magtuturo sa'yo. Ako ang tatay mo. Halika, tawagin mo akong tatay. Tatay. Sarap. Kaya mong gumawa ng napakaraming kasuklam-suklam na bagay, malinaw na ang tatay mo. Ay hindi ka tinuruan ng maayos. Halika, tawagan mo ang tatay mo, hayaan mo siyang. Kausapin ako ng harapan. Tatay, may nananakis sa akin. Tulungan mo ako. Hintayin montag lang. Hoy, ang anak mo ay gumawa ng masama ngayon at nakasagupa ng matigas. Pinapayuhan kitang dumating sa loob ng 5 minuto. Kung 1 segundo kang mahuli, sampalin ko siya. Kung ayaw mong maging baboy ang mukha ng anak mo ngayon, pinapayuhan kitang huwag mahuli. Si Lolo Cao ay isa sa mga kilalang pamilya sa Qingcheng. Ang pamilya Cao, mula sa ekonomiya hanggang sa lakas, ay kayang durugin ang anumang pamilya. Gordo ka. Maglakas loob kang galitin si Lolo Cao. Mukhang gusto mong mamatay. Oo. May daan-daang mandirigma sa aming pamilya na higit sa ika-6 na antas. May mga bodyguard na master level. Ang kapatid kong babae ay isang bihirang master na isinilang na may kakayahan. Maglakas loob kang sampalin ako. Kapag dumating sila, patay ka na. Long Yuyang. Ang pamilya Cao ay talagang mahirap kalabanin. Baka, kailangan nating magtago muna. Walang problema, sila lang ang mga walang kwenta. Kahit dagdagan pa ng apoy ay hindi sapat. Ang sinumang maglakas loob na labanan ang pamilya Cao ay hindi mabubuhay ng isang araw. Ngayon na ang iyong huling araw. Tatay, dumating ka na, tulungan mo akong turuan siya. Ikaw ang nanakit sa anak ko? Lolo Cao, pakitahimik ka. Hindi ba tungkol lang sa utang? Babayaran ko ang pera. Bukod pa, gaano man kawalang halaga, babayaran ko ng buo. Umalis ka, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ang mukha ng pamilya Cao ay kayang bayaan mo? Kaya mong magsalita ng ganito sa isang babae. At nahihiya ka pang banggitin ang mukha. Huwag kang magsalita. Huwag kang mag-alala, basta't nandito ako, kahit dalhin pa niya ang hari ng langit. Papaluin ko siya at papaluhurin para humingi ng tawad. Ano ka ba pa magsalita ng ganyan dito? Huwag mo muna alamin kung sino ako, gusto kong alisin mo. Ang lahat ng utang ninibili. At sa loob ng isang araw, bayaran ng doble ang halaga ng utang. Bayaran siya at huwag mo na siyang buluhin sa hinaharap. Sa buong kaharian, walang sinuman ang nangahas na magsalita ng ganyan sa pamilya Cao. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang tinatawag na 4 na dakilang pamilya. Lahat ba kayo ay walang modo tulad mo o ang pamilya Cao lang? Ay gumagamit lang ng pangalan ng 4 na dakilang pamilya para manloko. Nakatayo ako dito ngayon, tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng pamilya Cao. Ano ba ang kayang gawin niyo? Nangahas kang lapastanganin ang pamilya Cao. Nanhua. Nangahas kang lapastanganin ang pamilya Cao, hindi ka abutin ng umaga. Nangahas kang lapastanganin ang pamilya Cao, hindi ka abutin ng umaga. Sa tagal ng usapan, yun pala ang pamilya Cao. Isa sa 4 na dakilang pamilya, umaasa lang sa isang babae. Para magpakitang gilas dito, hindi ka nahiya. Si Nanhua ay anak ng pamilya Cao. Natural lang na ipagtanggol niya ang pamilya Cao. Ang kapal ng mukha mo, walang katulad sa mundo. Mga salitang tulad ng pagpapalabas sa anak ng babae. Ay sinasabi mo ng napakadakila.
Palakas sa balon, lumuhod ka ngayon at tawagin mo akong ama. Baka pagbigyan ka pa namin, lumuhod ka na. Tumahimik ka na lang. Kayo ang mga palakas sa balon, hindi kayo ang putik sa ilalim ng balon. Mabaho at marumi. Sige, ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang kahihinatnan ng paggagali sa pamilya Kao. Saktan siya. Nanhua, ang galing mong mag-martial arts. Hindi ka ba nagsasawang tulungan ng pamilya Kao sa kanilang kasamaan? Sino ka ba para makialam sa mga bagay ng pamilya Kao? Nanhua, ano pa ang hinihintay mo? Sirain mo siya. Naku, ito pala ang taong hinahanap ko. Teka. Huwag muna kayong mag-away. Tatay, mas malakas siya sa akin. Ilang bises na kaming naglaban. Nagpaparaya pa siya. Ang miyembro ng pamilya Kao, paano magpapadala sa iba? At mapapahina ng sariling loob? Walang kayang gawin ang pamilya Kao, kaya inaapin niyo ang sarili ninyong anak. Bata, akala mo ba na dahil nakalamang ka ng ilang hakbang, ay may kapatan ka ng mag-utos sa pamilya Kao? Kung ganon, ipapakita ko sa iyo sa gawa. Kung ano ang kakayahan ko. Nanhua, ayokong marinig pa ang kahit isang salita. Mula sa bibig niya, gawin mo na ang dapat. Baka naman. Anong baka naman? Hindi mo ba ako pinakikinggan, ate? Ano pa ang iniisip mo? Binibining Kao. Bigyan mo siya ng leksyon. Papa, ayoko. Gusto mong maging katatawanan ng buong Yucheng ang pamilya Kao. Ano pang hinihintay Montag? Gavin Montag na. May lason. Ito ay natatanging lason ng pamilya Kao. Kahit kunting langhap nito, mapaparalisa ang paghinga at mamamatay. Ngayon, masisiyahan ako sa paghihirap mo bago ka mamatay. Ang lason na ito, kayang-kaya kong lunasan sa ilang minuto. Magpanggap ka, tingnan natin kung gaano katagal. Lumaki ako sa bundok, anong halamang gamot ba ang hindi ko pa natikman? Matagal na akong immune sa lahat ng lason. Nanhua, ano kang hinihintay Montag? Sige na. Pero ano? Paulit-ulit kang nag-atubili. Nakalimutan mo na ba ang karangalan ng pamilya Kao? Ano pang hinihintay Montag? Ang sugat mo, naipagamot ko na. Hindi na may pipilit sa iyong gawin ang ayaw mo. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Siya na ang magiging babae ko. Ano ka ba? Nagsasabi ka ng kung ano. Bastos. Walang nakakapangahas sa harap ng pamilya Kao. Nangahas kang hamakin ang anak ko sa hab ko. Ano ba yan? Napakagaling ko naman. Bakit naging paghamak yan? Siya na ang babae ko, eh. Hindi ba't normal lang yon? Grabe ang paghamak mo sa pamilya Kao. Hindi kita pababayaan sa mundo. Sige. Imposible. Ang mga patago naming armas, hindi pa natatalo. Sasabihin mong apat na dakilang pamilya ng Wangsheng, pero ang galing mong manakit ng patago. Puro patago, walang hiya. Sabi ng tatay ko, ang nananalo lang ang may karapatang magsalita. Kaya para manalo, huwag magpakabanal. Anong teorya yan? Huwag kang magdaldalan, talo ka na. Tanggapin mo na. Ikaf. Ang pamilya Kao, hindi pa natatalo, at hindi matatalo ngayon. Ang pamilya Kao, hindi pa natatalo, at hindi matatalo ngayon. Hintayin Montag. Diyos ng digmaan, mayroon akong isang bagay. Napakahirap na sitwasyon. Kailangan ko ang tulong mo.
Siege, hintayin KO, hintayin KO. Kapag hindi mo kaya, tatawag ka ng tulong. Yan ba ang itinuro sa'yo ng anak mo? Huwag kang magsalita ng magsalita. Mas mabuti pang alagaan mo ang sarili mo. Nag-aalala ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala, kahit sino pa ang Diyos ng digmaan, hindi niya makukuha ang buhay ko. Ang diyosa ng digmaan ng Wang Cheng, siya ang pinakamalakas. Ang kabuwang lakas ng Wang Cheng, hindi abot sa ikasampu ng kanyang kapangyarihan. Talaga? Lahat ba ng lalaki sa inyong kaharian ay ganito kahina? Ang lalaki sa digmaan. Mali ang pinagtutuunan mo ng pansin. Ang yabang mo. Magyayabang ka na lang bago ka mamatay. Magyabang ka. Pagdating ng Diyos ng digmaan, wala ka ng pagkakataon. Wala akong pakialam kung sino siya, isa man o dalawa, babagsak sila sa akin. Dalawa man, babagsak pa rin sa akin. Gusto kong makita kung sino ang may ganitong kapal ng mukha. Diyos ng digmaan, dumating ka na. Dumating ka na. Sino ba talaga ang may ganitong kapal ng mukha, nagmamalaki sa kaharian? Siya pala? Diyos ng digmaan, dumating ka na. Sino ba talaga ang may ganitong kapal ng mukha, nagmamalaki sa kaharian? Ako. Ang Diyos ng digmaan ng kaharian, si Tang Fengling. Nagmamakaawa sa dakilang immortal na Guking. Diyos ng digmaan, itong taksil na ito. Bakit ka nagmamakaawa sa kanya? Ano ba ang tingin ninyong mga kao sa inyong sarili? Hindi ninyo dapat ganyanin ang dakilang immortal. Dakilang immortal. Lumuhod. Tama, siya ang bantog na dakilang immortal na Guking. Kung kayong mga kao ay maglalabas ng galit sa dakilang immortal, wawasakin ko ang inyong angkan. Hindi. Diyos ng digmaan, nagkamali ako. Hindi ko nakilala ang dakilang immortal na Guking. Pero naalala ko na ang dakilang immortal na Guking ay babae. Pinagdududahan ninyo ako bilang Diyos ng digmaan. Hindi. Ipagkaloob ninyo ang inyong awa. Diyos ng digmaan, ipatawad ang angkan ng kao. Ipagkaloob ang inyong awa. Mali ang pinagluluhuran ninyo. Kung gusto ninyong mabuhay, nasa kamay ng dakilang immortal. Dakilang immortal. Dakilang immortal, ipagkaloob ninyo ang buhay ng angkan ng kao. Ipagkaloob ang buhay ng angkan ng kao. Tama na. Hindi naman ako mahilig sa karahasan. Pwede kitang patawarin. Salamat, dakilang immortal. Salamat. Hindi pa ako tapos magsalita. Kung gusto mong patawarin kita, kailangan mong tanggapin ang isang kondisyon. Kung gusto mong mabuhay, nasa sayo na ang desisyon. Sabihin mo lang, dakilang immortal. Simula ngayon, kailangan mong putulin ang lahat ng ugnayan. Kay Kaonanhua. Nagdadalawang isip ka pa? Patayin na lang natin siya. Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Ano ang kondisyon para patawarin ako ng dakilang immortal? Ang gusto ko sa'yo, ay gawin mo na lang ang gusto mo. Patawarin kayo ng dakilang Diyos. Dapat kayong magpasalamat sa dakilang Diyos. Salamat po sa dakilang Diyos. Sige na, tumayo na kayo. Lumayas na kayo. Hoy ikaw. Hindi pa ako tapos magsalita. Bakit ka nagdesisyon para sa akin? Bakit ka nandito pa? Anong ginagawa mo dito? Ang babaeng mandirigma ng kaharian si Tang Fengling. Pagpugayan ko ang dakilang Diyos, humihiling ako na tanggapin mo ako bilang estudyante. Ay naku, sinabi ko na hindi ako tumatanggap ng estudyante. Umalis ka na. Kung tatanggapin mo ako bilang estudyante, gagawin ko ang lahat. Susundin ko ang lahat ng sinasabi mo, kahit ano pa yan. Talagang kahit ano. Kahit anong bagay, Wala talaga akong oras para magturo ngayon. Kung hindi ka alis, magagalit na ako. huwag kang magalit, aalis na ako. Sige na, umalis ka na. Umalis na ba silang lahat? Pinapaalis ko na silang lahat. Talagang karapat-dapat kang maging bodyguard na gusto ko, Mibili. May talino ka talaga. Naku, bakit bumalik siya? Bakit ka bumalik? Simula ngayon, dito na ako titira. Simula ngayon, dito na ako titira. Ano? Anong inisip Montag? Wala. Sino ka ba para sabihing titira ka dito? Pwede ka bang basta tumira dito? Nanhua, baka pwede na lang. Kung pwede kong gawin ang gusto ko, ngayon. Gusto kong tumira dito, bahay ko ito. Anong karapatan mo para sabihing titira ka dito? Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumayas ka sa bahay ko, hindi ko alintana kung kanino ito. Simula ngayon, silong Yuyang ang magdedesisyon. Yuyang, payag ka bang tumira ako dito? Yuyang, ayaw ko, palisin mo siya.
Dapat kaming dalawa lang ang nakatira dito. At kanina lang ay gusto niya tayong patayin. Ngayon gusto niyang tumira dito. Tiyak na may masamang balak. Tanong ko sa'yo, bakit bigla kang nagdesisyong tumira dito? Ano ba talaga ang balak mo? Natalo Montag ako, mas malakas ka sa akin. At isang mandirigma tulad ni Tang Fenglin ay naging estudyante mo, hindi ko palalampasin. Ang pagkakataon na makasama ka, gusto kong maging pinakamagaling na babaeng mandirigma. Kung ganon, welcome ka na sa bahay. Nakuha mo na ba ang iyong bagahe? Long Yuyang. Bibigyan kita ng 10,000, umalis ka na agad sa bahay ko. Sinabi ni Yuyang, ako ang kanyang babae. Ang kapal ng mukha mo, sinong sinasabi mo? Ikaw ang sinasabi ko, ang kapal ng mukha mo, sinong sinasabi mo? Ikaw ang sinasabi ko, ang kapal ng mukha mo, ang kapal ng mukha mo, ako. Huwag kang mananakit, mag-usap tayo ng maayos. Yuyang, tingnan mo. Talaga bang papayagan mong manirahan dito ang isang baliw na ito? Bilang employer mo, inutusan kitang palisin mo siya agad. Billy, alam kong masasaktan ka. Sa gagawin ko, kailangan kong payagan siyang manirahan dito. Long Yuyang. Bahay ko ito na binili ko para sa iyo, tapos papayagan mo siyang manirahan? Hindi ka ba nahihiya sa akin? Long Yuyang, nagkamali ako sa iyo. Salamat sa pagpapastay sa akin, hindi kita bibigin. Sige na nga, dahil sinabi kong payagan ka. Gawin mo ang gusto mo, manirahan ka na dito. Sinabi mong ako ang babae mo. Ano ibig sabihin nun? Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Kailangan kong hanapin agad si Mibili. Long Yuyang, gago ka. Harap-harapan mo akong niloloko sa ibang babae. Kung sabihin mong si Mo, bago lang ang gusto, pwede ka rin. Tingnan Montag, ang ganda ng katawan. Mag-usap tayo ng masinsinan, ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Hoodlum A ng ABC. Siya si Hoodlum B. B&G FPL. Siguradong masaya ka sa amin ngayong gabi. Kung ikukumpara kayo sa kanya, ang hina ninyo. Umalis kayo. Tigil. Malikad yan, tingnan mo. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman kung malakas o mahina? Huwag kang magmadaling umalis. Nanakit ka PA. Boss, manghang ito wild charge. Tulong. Ta. Kung gagalawin niyo siya ulit, pagsisisihan mong ipinanganak ka. Layas! Layas dyan! Sa wakas, dumating ka rin. Bakit ang dami mong nainom? Hindi ako masaya. Hindi rin dapat uminom ng ganito karami. Halika, uwi na tayo. Hindi pa tapos ang inuman. Huwag ka nang uminom. Sabihin mo, bakit mo dinala ang babaeng iyon sa bahay? Gusto Montag di Asia? Teka, makinig ka muna. Ang dahilan kung bakit ko siya dinala sa bahay ay dahil siya ang posibleng makapagpapabuhay sa akin. Ano? Ang ibig mong sabihin ay, siya ang hinahanap mo. Hindi na ako magtatagal sa mundo. Maaari niyang pahabain ang buhay ko. Gusto mo bang mamatay agad ako? Siyempre hindi. Gusto ko ring mabuhay ka ng matagal. Ang swerte niya, napaka-importante niya sa iyo. Importante ka rin sa akin. Kung hindi, bakit ko padadalhin ng isang taong kasintimbang ng patay na baboy? Ayos sinabihan mo akong mabigat. Hindi, sa susunod makinig ka na lang. Huwag kang magwala sa bahay, okay? Sige, alam ko na. Amoy alak ka, uwi na tayo at maligo. Noong huli, muntik ko nang makita kung may marka siya. Sayang, naabala ng pamilya Kao. Ngayon, titignan ko ng mabuti at sama na rin ang pagpapalapit. Anong ginagawa mo? Naninilip ka? Hindi ko sinasadya. Halos pasok ka na, tapos sasabihin mong hindi. At saka, May hindi sinasadyang ganito. Makinig ka, ipapaliwanag ko.
Dapat mong ipaliwanag ng maayos. Ito ay naku, ikaw. Kaya, ako pala ang hinahanap mo. Bakit mo ako hinahanap? Mahirap itong ipaliwanag sa isa o dalawang pangungusap. Basta, ikaw ang makapagpapabuhay sa akin. Hindi tayo magkakilala. Paano mo na siguro na ako ang hinahanap mo? Dahil sa marka ng apoy sa dibdib mo, Marka ng apoy. kailangan kong hanapin ang 7. Babaeng may marka ng apoy. Pito? Hindi mo naman pwedeng laging manilip ng naliligo. Ano pa ba magagawa ko? Anong pinag-usapan ninyo sa ganitong oras? Yuyang. Magpahinga ka na, bukas may training pa tayo. Tara. Yuyang, mamaya ng gabi. Punta ka sa kwarto ko para mag-usap tayo. Ano? Sinasabi mo na si tatay ko ay sinaktan ni Long Yuyang hanggang sa malubhang sugat at nasa bingit ng kamatayan? Sinasabi mo na si tatay ko ay sinaktan ni Long Yuyang. Hanggang sa malubhang sugat at nasa bingit ng kamatayan? Yuyang. Ang lupit mo naman, hanggang sa malubhang sugat? Imposible, siya rin ay isang mandirigma, ang tama ko. Hindi magdudulot ang malubhang sugat. Hindi ito ang oras para magtalo. Kailangan kong iligtas si tatay. Yuyang, samahan mo ako. Sandali, baka ito naman ay panibagong pakaanan ni tatay mo. Hindi, ginagamit niya ang negosyo para kontrolin ako. Pero hindi niya ipapanganib ang buhay. Sige, huwag kang mag-alala, nasa akin siya, ligtas siya. Ito ay sa kaharian, ang patriarka ng 4 na pamilya, ang pamilya Kao. Kung sasaktan mo siya, kaya mo bang panagutan? Anong oras na, ang lakas ni G Kao ay lubhang hindi matatag. Gusto mo pang mag-message? Maniwala ka sa akin, ito ang pinakamabilis na paraan, bitawan mo. Wala ng oras, umalis ka. Marka ng apoy. Zeno kayo? Kaon anhua. Binibining Kao. Mapagmataas, kung naantala ang pagliligtas kay tatay. Papatayin kita ng masakit, umalis ka. Tatay. Yuyang. Tignan Montag. Binibining Kao, ako ang punong doktor ng panloob na medisina sa kaharian. Ako lang ang makakapagligtas sa buhay ng patriarka. Ikaw na doktor. Mas mabuti pa ang intern. Zeno ka? Wala akong kinalaman. Bakit ka nakakalat? Naantala mo ang pagliligtas ko. Kung may mangyari, kaya mo bang panagutan? Umalis ka. Kung si Kaukyang ay mapapasa iyong mga kamay, tiyak na mamamatay. Tumigil ka. Tagapangasiwawang. Bakit ka nandito? Binibining Kao, narito ako para ipakilala sa inyo. Ang punong doktor ng panloob na medisina sa kaharian. Narito siya ngayon para gamutin ang patriarka. Long Yuyang, buti na lang. Hahanapin kita para pagbayarin, sinaktan mo ang patriarka. Ngayon pinagmumura mo pa siya. Papatayin kita ngayon din. Patalasin mo ako. Hindi ako tako sabihin sa iyo, ang pamilya Kao ay may daan-daang master. Nakatayo na sa ibaba, kung lalaki ka, harapin mo. Bumaba ka na at hapin ang iyong kamatayan. Wang, huwag mong saktan si Yuyang. Binibini, ang nakahiga sa kama ay ang iyong ama. Paano ka nakatayo sa panig ng isang estranghero? Takang tapat, hindi mo man lang inimbestigahan kung sino ang pumatay. Pinapasabog mo ang lahat ng lakas ng pamilya Kao ng walang saysay. Kung mawawasak ang pamilya Kao, kaya mo bang panagutan? Ano ang ibig mong sabihin? Tatanungin kita pagkatapos umalis ni Kaukyang sa amin. Nakita pa ba niya ang ibang tao? Sinabi ko sa amo na umuwi ka agad, hindi niya nakita ang sinuman. Kung gayon, ang pumatay ay nasa loob ng inyong pamilya Kao. May traitor sa inyong pamilya. Ano ang ibig mong sabihin? Linavin Montag. Sa ibabaw, ang iyong ama ay may sugat sa loob ng katawan. Parang dulot ng panlabas na puwersa, pero ang totoo, baliktad ang daloy ng kanyang inahiya. Na nagdulot ng pagbabara sa mga lamang loob. Ang biglaang epekto ng panlabas na puwersa ay lubos na magkaiba. Ibig mong sabihin, nilason ang aking ama. Mga kasinungalingan, huwag mong akalain na sa iyong matamis na dila. Ay maluluko Montag kaming lahat dito. Kung gayon, maaari kang magpatuloy sa iyong kalokohan dito. Kung malampasan mo ang tamang oras ng paglunas, ikaw rin ay isa sa mga pumatay kay Kaukyang. Wang, huwag kang mag-alala, basta't nandito ako. Ay ligtas ang amo. Mabuti, nagamit ko na ang espesyal na gamot para mapigilan ang panloob na pagdurugo ng amo. Napakaganda. Ang ginagawa mo ay papatay lang sa kanya. Tote. Amo, Tote. amo, ayos ka lang bea?
Umalis ka, huwag mong abalahin ang paggamot ko. Tumabi na, sinabi ko na. Si Kaokyang ay nilason, pinilit mong pigilan ang pagdurugo. Kaya naipon ang lason at nagdulot ng panloob na pagdurugo. Ang babaeng doktor kanina, hinimas niya ang mga hita. Para maalis ang lason at maiwasan ang pag-ipon. Ano kaya ang alam mo, Tak? Wang, palayasin mo siya. Huwag mong abalahin ang paggamot ko. Sige, tatawag ako ng tao para palayasin siya. Binibining Kao kung nais mo pa. Na mabuhay ang iyong ama, palayasin mo ang dalawang tangang ito. Umalis kayo. Bumaba na kayo. Binibini. Umalis. Si. Doktor, alis na tayo. Ginong Long. Tuloy ka. Tote. Amo, Tatay, nagising ka na rin. may gustong pumatay sa akin. Sabi mo, may naglason sa'yo mula sa pamilya Kao. Pero hindi ko alam kung sino. Huwag kang mag-alala, tatay. Bahala na ako dito. Wang, ang tagapangasiwa. Umuwi ka na ngayon. Ilista lahat ng nakasalamuhan ni tatay kahapon. Gawin mo ang listahan. Sige, gagawin ko na. Ikaw talaga ang tunay na manggagamot. Pakiusap, tanggapin mo akong estudyante. Ang bilis mo namang magbago ng mukha. Nakakadiri ka. Ikaw, wala kang kakayahan sa medisina at wala ring etika. Kung magdodoktor ka, hindi ba't lalo lang magkakagulo ang mundo? Ipapaalam ko agad sa lahat ng media para malaman ng lahat na isa kang walang kwentang doktor. Para hindi ka na makapag-doktor kailanman. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Muntik mo nang mapatay ang tatay ko, tapos hihingi ka ng tawad. Magkakaroon ako ng press conference para ipahayag ang parusa sa'yo. Umalis ka na. Ginong Long. Maaming pagkakamali ang pamilya Kao sa iyo, pero hindi mo ito inisip. Iniligtas mo ang buhay ko, simula ngayon. Ang buong pamilya Kao ay susunod sa iyo. Ako si Kaokyang, walang ibang hangarin sa iyo. Iniligtas kita dahil sa iyong anak na babae. Wala itong kinalaman sa iyo. Bibigyan ko ng katarungan si Ginoong Long. Hahanapin ko ang taksil sa inyong pamilya. Iyan ay problema ng pamilya Kao, wala akong pakialam. Tungkol sa katarungan, wala akong pakialam, mabuhay ka muna ng maayos. Long Yuyang, Sandali. Malaking tulong ang ginawa mo. Gusto kitang ilibre ng pagkain. Pwede ba? Pwede, gusto ko rin sanang makilala ka. Oy Nurse, ang bilis mo namang lumandi ng bagong lalaki. Akala ko pa naman dalisay ka, ang tagal kitang inaya. Lagi Montag akong tinatanggihan, akala ka on gae. Sa iba kang malandi, sa akin nagpapakadalisay. Sabi ka una ayaf kita, pwede bang lumayo ka sa akin? Lumayo ka sa akin? Syempre hindi pwede. Narinig mo? Ayaw niya sa'yo, umalis ka na. Zino ka ba? Sasabihin ko sa iyo, sa Wangqing walang. May lakas ng loob na makialam sa pamilya Feng. Par, gusto mo bang mamatay? Patayin ninyo siya. Ano ba ang pamilya Feng? Ang pakialam na ito, pamilya Kao ang bahala. Si Kaonan Hua, ang panganay na anak ng pamilya Kao. Ang ganda mo naman. Ang ganda rin nito, ang swerte mo sa mga babae, ganyan. Tara, magkaibigan tayo, ano? Kung may mga babaeng sawa ka na sa kanila, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? MS Kao, unang kita pa lang, ang luwag na ng mga hita mo. Gusto Montag ba ako? Hindi ko pakialam kung sino ka, ang panganay ng mga baliw. Basta't nandito ako, hindi mo sila tatapakan. Sige, tatandaan ko kayo, nagkakaisa kayo laban sa isa, di ba? Pagsisisihan ninyo ang paghamon sa pamilya Feng. Sa paghamon sa akin, si Feng Changyun, mamamatay kayo. Pasensya na, dahil sa akin, nadamay kayo. Huwag mong sabihin yan, tadhana ang pagligtas ko sa'yo.
Nadhana rin ang pagkikita natin. Kung talagang gustong-gusto mong magpasalamat, edi ilibre mo kami ng pagkain. Ano, gutom ka ba? Bakit saan ka man pumunta? Laging may babae kang inaasar. Hindi, sabi mo nga may peligro siya. Dapat ba akong tumulong, di ba? Tingnan mo, dati tayong dalawa. Dahil din sa pagligtas ko sa'yo, kaya tayo nagkakilala. Di ba? Noon, nagmamakaawa ka sa akin na tulungan ka. Sige, tigil na. Baka siya rin ang hinahanap ni Long Yuyang. Dahil naipit na tayo sa pamilya Feng, dapat na tayong magplano. Para makaiwas. Hindi siya titigil, ang panganay ng pamilya Feng. Ay isang taong mahirap kalaban, napakahirap talaga. Nandito ako, bakit ka matatakot? Yon Chuking, di iba? Hindi ka pababayaan ng panganay ng pamilya Feng. Mas mabuti pang sumama ka sa amin. Para mas madali kaming makaprotekta sa iyo. Bahay ko yun, bakit kayo ang nagdedesisyon? Okay lang. Ako, okay lang, nandito kami. Pero may trabaho pa ako mamaya. Okay lang, maghihintay ako. Salamat. Ano nangyari? Wala. Pwede na tayong umalis. Tara. Sandali. Hoy, Nanhua, ano nangyari? Hindi maganda, nawawala si Billy. Ano? Hindi siya makontak sa telepono. Babalik na ako agad. Pumunta ako sa kumpanya para sunduin siya pero wala siya doon. Tumawag ako pero walang sumasagot. Hoy, Nasa akin si mi Bailey. Feng Chang yun, ano ba ang gusto mo? Kasama ko siya ngayon sa kama, naglalaro kami. Kung gagalawin mo siya kahit isang beses, papatayin kita. Ano na ang nangyari? Si Mibili ay dinukot ng gago mula sa pamilya Feng. Sasalip siya. Sandali, alamin muna natin. Kung saan itinago si Mibili. Maghiwalay tayo ng hanap. Hindi rin pwede, delikado kayong lahat ngayon. Maghintay kayo sa bahay, ako na lang ang hahanap. Nanhua, protektahan mo si Chuking. Tatawagan ko ang pamilya Kao. Papuntahin ko sila lahat. Sige, sabihan mo agad ako kung may balita. Hindi maganda. Nanhua, Chuking. Dadalhin ko rin ang dalawang ito. Hindi mo ba sinabi na protektahan mo sila? Mukhang wala kang silbi. Ngayong gabi, masisiyahan ako sa kanila. Hindi na ako makapaghintay. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, nasa South City ako. Hanapin Montag ako. Niloloko ka lang ni Feng Shangyong. Nasa North City siya. Kung gusto mong hanapin ang mga tao, pumunta ka rito. Mas mabuti pang umalis ka na. Wala akong oras para maglaro sa inyo. Pigilan mo ang kakulitan. Hindi ko akalain na makarating ka rito. Pero mayuto si Feng. Ngayong araw na ito, hindi ka makakadaan dito. Ako ang magdedesisyon kung makakadaan ako o hindi. Wala kang karapatang magsalita dito. Hindi ko inakala na mapipigilan mo ang atake ko. Akala mo ba walang silbi ang bayad sa amin bilang mercenary? Ang pinakamahina sa aming grupo ay master level na. At ako ay isang innate warrior. Hindi mo in-expect yun, di ba? Hindi mo in-expect, no? Nahak ka sa matigas na kalaban ngayon. Pero mga simpleng trick lang yan, ang dami mong sinasabi. Sabay-sabay na kayo, nagmamadali ako. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Mga kasama. Sugurin ninyo siya. Habulin ninyo siya. Tumigil ka. Hua, bakit hindi Montag hinabol? Huwag na, hayaan mo siya. Paano kung magali si Feng? May plano ako. Ang batang yon ang magiging pabor natin. Ang piraso para sa ating tagumpay. Feng Chang yun. Bumaba ka sa kanya. Akala Montag piatanga ako? Kung ikaw ang nasa ganito, kagandang pwesto. Babalik ka PABA? Long Yuyang. Ang sabi ko sa'yo ay South City, pero sa North City ka pumunta. Sabihin mo, may nagturo ba sa'yo?
Huling babala ko na, bumaba ka na. Paano kung ayaw ko? Anong magagawa mo? Lao Liu, patayin Montag siya. Gamitin natin ang dugo niya para mas masaya. Lungyuyang, nasa akin ang mga tao mo. Ngayon, isa lang ang maaari mong iligtas, ang dalawa ay mamamatay. Lumuhod ka at sabihin mo, sino ang ililigtas mo? Ngayon, kung hindi ka handang mawalan ng kalahating buhay, hindi mo sila maliligtas. Ang lakas ng loob mo. Akawain mo ba ako si Fia? Ay ganun lang kadali? Tingnan natin kung mas mabilis ang kipa mo. O ang patalim ko. Ngayon, alin ang mas mabilis, ang patalim mo o ang paa ko? Ngayon, puputulin ko ang lahi mo. Okay lang ang way, pero tu, hindi pwede. Wala ka nang magagawa. Wala kang iba sa isang eunuch ngayon. Pinutol mo ang aking lahi. Huwag kang mag-alala, may iniwan akong konting lahi para sa pamilya mo. Basta susundin mo. Ang sinasabi ko, aalisin ko ang seal. Si. Umalis ka. Yuyang, tulong Montag ako. Uwi muna tayo. Ang pamilya Miao ay pangalawa sa 4 na dakilang pamilya. Ngayon, bukod sa pagdiriwang ng kaarawan na matanda, pipili rin ang pamilya Miao. Ng bagong pinuno. Kaya ano ba talaga ang plano mo? Ito ay sekreto para maging maayos ang plano. Simula ngayon, hindi na tayo magkakilala. Paalam. Wala pa akong imbitasyon. Tumigil ka. Nasaan ang imbitasyon? Wala ako. Walang imbitasyon? Anong ginagawa mo dito? Masaya. Kuya, ito, may 20 piso ako. Papasukin mo ako, sandali lang. Bibigyan kita ng 100, umalis ka na sa hap ko. Kung ganun, sarili kong paraan na lang ang gagamitin ko para pumasok. Tulong. May pumipilit pumasok sa party. Hinawakan mo ang tao ng pamilya Kao. Ikaw, ang dakilang dalaga. Sana sinabi mo na miyembro ka ng pamilya Kao. Bakit pa kailangan mag-away? Muntik na kitang mapatay. Naku, Ikaf. Hindi ka ba makapaghintay sandali? handa na ba ang lahat? Abangan ang magandang palabas. Sana hindi ka niloloko ni Hua. Bakit ang tagal mo? Dahil sa isang tao. Mga kasama, pasasalamat sa 4 na pamilya at sa mga lider ng bawat angkan na nagtipon-tipon para sa aking kaawan. Matanda na ako, hindi na kaya ng puso ko. Kaya naisip kong pumili ng isa sa aking mga apo. Upang maging bagong leader ng pamilya Miao, sana. Ang bawat pamilya ay tumulong sa mga kabataan ng Miao, sa aking munting pangalan. Siyempre, susuportahan ng pamilya Kao ng buong puso. Kailan naging desisyon mo ang bagong leader ng Miao? May sakit ang aking ama, simula ngayon. Ako ang mamamahala sa pamilya Kao, simula ngayon. Ako ang mamamahala.
Kalmahan mo, tingnan muna natin. Simple lang ang kapatid mo kung ganyan siya kabulgar. Hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Kung ganon, halina at umupo ka. Jikaw. Gikaw, halina. Maganda. Jifeng, sa tabi ko kayo upo. Hindi ko pa naririnig. Bakit ngayon lang nila sinabi ang pagpili ng bagong leader na Miao? Hindi ko alam. Sino sa dalawa ang gusto ng matanda? Parehong magaling ang mga ito. Pero si Yukiao ay tahimik at matatag. Parang ako noong bata pa, kaya ipinapahayag ko. Si Yukiao ang magiging bagong leader ng Miao. Upang pamunuan ang pamilya Miao tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Bagaman ang pagpili ng leader ay internal na usapin ng Miao. Pero dahil hiniling ni Ji Miao na tulungan natin, may kapatan tayong suportahan ang gusto nating leader. Di ba? Tama. Tumahimik ka, internal na usapin ng Miao ito. Hindi mo kailangang makialam, hindi mo ako representante ng Kao. Ang lakas ng loob mo, GNG, Kao, nagsisisi ako. Na hindi kita inasikaso noong nakaraan. Inasikaso kita noong nakaraan. Sa palagay ko, si Ji Miaoyuli, ang kanyang kakayahan sa mga nakaraang taon, ay kitang-kita ng lahat, mas karapat dapat siyang leader. Di ba? Salamat sa inyong suhestiyon, pero desidido na ako. Tungkol sa pagpili ng bagong leader, hindi alam ng aming mga elder. Hindi maaring ito ang huling desisyon. Hindi ko sang-ayon sa desisyong ito. Hindi ko alam kung may problema si Elder G sa akin o sa may-ari ng bahay. Ako, Ang aking lolo ang may-ari ng pamilya Miao at ngayon ay kanyang kaarawan. Pinahiya mo siya sa harap ng lahat. Ito ba ang dapat gawin ng isang elder ng pamilya Miao? ang may-ari ng bahay ay gumawa ng desisyon nang walang konsultasyon sa mga elder. Walang pahintulot, bilang isang elder, hindi mo ba alam na ang may-ari ng pamilya Miao ay may karapatang magdesisyon? Alam mo ito ngunit ginawa mo pa rin. Baka may nag-utos sa iyo. Hindi ako yon. Noon, baka kami sa pamilya Kao ay nakikialam. Ngunit kung kahit ang elder ng pamilya Miao ay nagdududa sa desisyong ito, ako. Kung magsalita ka pa ng isang salita, babalik kita sa pamilya Kao at hindi ka na makakabangon. Ete, sa tingin ko. Tama ZMS, Kao. Bilang isang elder, pakiramdam ko rin na biglaan ang desisyong ito. Hindi ito pinag-isipan ng mabuti, dapat tag-usapan pa. Kung may sisira sa alituntunin ng pamilya Miao ngayon, huwag mong sisihin si Miao Yukiao kung magiging walang pakundangan. Mahal kong kapatid, sinasara mo ang bibig ng iba. Hindi mo sila pinapasalita. Wala kang kahit katiting na ugali ng isang may-ari ng bahay. Ang alituntunin ng pamilya Miao ay minana sa mga henerasyon. Hindi ito masisira ng mga taksil. Taksil? Sinasabi mo bang ang dalawang elder ay mabubuting tao? Kaya bang? Sobra kang pinalaki ni Lolo. Ika. Lolo, alam kong paborito mo siya, ngunit, ngayon sa harap ng lahat, ang kanilang mga mata ay maliwanag. Ikaw, isang anak sa labas na walang nagmamahal. Wala kang kahit katiting na karangalan ng isang kilalang pamilya. Lolo, ang iyong mga mata, kailangan ng gamutin. Kaunanhua, ang ating dalawang pamilya ay dating magkaibigan. Ngunit dinala mo ang iyong aso sa kaawan ng pamilya Miao. At sinira mo ang aking reputasyon, hindi ito patas. Ngayon, bilang may-ari ng pamilya Miao, inaanyayahan kita at ang iyong aso, na umalis sa aming kaawan. Yulay, huwag mong ganyanin ang mga bisita. Hoy, nagsimula ka ng mag-alis ng mga kalaban, hindi ko inakalang gagawin mo. Ang higit na malala kaysa sa iyong kapatid. Ito lamang ay ayaw kong makita ang mga hindi gumagalang sa pamilya Miao, na nagwawala dito. Huwag mong sabihin ng ganyan na parang tama. Kaya ni Feng Chang yun? Ganitong uri ng tao nagtatanggol sa'yo. Alam kong hindi ka rin mabuting tao. Tapos ka na ba magsalita? Kung tapos ka na, umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng tao. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na paalisin ang miyembro ng pamilya Kao. Tote, Gising ka na. Ginoo, buti na lang ay okay kayo. Panginoong Kao, hindi ba't may sakit ka? Ako ay nasa mabuting kalagayan.
Hindi ba't dahil sa tulong mo, Pamilya Miao? Ano ang ibig mong sabihin? Nandito ako ngayon para makita kung sino sa inyong Pamilya Miao ang gago na naglagay ng lason sa akin. Nandito ako ngayon para makita kung sino sa inyong Pamilya Miao ang gago na naglagay ng lason sa akin. Aokyang, iginagalang kita bilang isa sa 4 na malalaking pamilya. Pero kung babastusin mo ang aking Pamilya Miao, huwag mong sisihin ang sarili mo. Lolo Miao, huwag kang magmadali. Ang paggawa ko, Kaokyang, ay hindi nagkukulang. Ngayon, sa iyong handaan, humihingi ako ng katarungan. At mayroon akong konkretong ebidensya. Sana mayroon ka. Kung hindi, ang aking Pamilya Miao at ang iyong Pamilya Kao ay magiging magkaaway. Panginoong Kao, kung ganoon ang sinasabi mo, sabihin mo sa harap ng lahat kung sino ang naglagay ng lason. Ako, si Miao Yuli, ay tiyak na paparusahan siya ng walang awa. Lumubod ka. Sabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa'yo na lasunin ako. Tito Kao, kung tamang alala ko, ito ay ang tagapangasiwa ng inyong Pamilya Kao, di ba? Ang sarili mong tao ang naglason sa'yo. Ano ang kinalaman ng aming Pamilya Miao? Ginoo, huwag ninyong akusahan ang mabuting tao. Paano ko magagawa? Nagdadahilan ka pa? Ang lahat ng kinain ko ay hindi ko kinain. Ipina-examine ko habang nagpe-play ako ng papel. Na parang mamamatay na, hindi na lason. Muntik na akong mamatay sa hirap, pero may tumulong sa akin. Isang dalubhasa. Zeno? Sino ang dalubhasa? Zeno? Ako, ito lahat ay aking plano. Nalaman ko rin na noong bata ka pa, pumasok ka sa Pamilya Miao. Pagkatapos kang palakihin ng Pamilya Miao, pumunta ka sa Pamilya Kao. Ilang kapasiwa, tama ba? Paano mo nalaman ito? Ano? Kaya ikaw ang SEY ng Pamilya Miao sa Pamilya Kao. Kaokyang, hindi tapos ang usaping ito. Huwag mong basta-bastang isisi sa aking Pamilya Miao. Naiintindihan mo? Huwag kang magsinungaling sa akin. Lahat ng bagay ay aking nalaman ng malinaw. Subukan mong magsinungaling. Tama ka. Tandaan, dapat mong sabihin ang totoo. Huwag kang magsinungaling. Kung hindi, hindi ka papatawarin ng Pamilya Miao. Lalo na ang pamilya mo, gagawin ko silang mga pira-pirasong bangkay. Sabihin mo na agad sa akin. Gusto nyo malaman? Saj, sasabihin ko. Siya ang nag-utos sa akin na maglagay ng lason. Miao Yu Kiao. Si. Kalokohan. Lolo, hindi ako yon. Sabi ko nga hindi siya karapat-dapat maging puno ng pamilya. Ngayon kitang-kita. Hindi nga siya karapat-dapat na maging Miao. Hindi niya alam kung sino pang basura ang naging magulang niya. Pinag-adudahan ko nga kung anak nga ba siya ng tatay niya. Pati ba naman ang pagiging anak sa labas ay peke? Nakakahiya sa Pamilya Miao. Yukiao, sabihin mo, ikaw ba talaga ang may gawa? Yukiao, ikaw at halaga ang may gawa? Lolo, nanunumpa ako. Hindi talaga ako. Yukiao ay lumaki as apiling kao. Kung hindi niya sinabi, hindi niya yon ginawa, tong matandang to. Harap-harapan sa maraming tao. Pinagtatanggol mo pa, tong anak sa labas, kapag tinawag mo pa siyang anak sa labas. Palayasin kita sa Pamilya Miao. Sige, subukan natin. Hindi ko pinapakialaman ang mga basurang usapin ng Pamilya Miao. Kung inamin niyang kayo ang Pamilya Miao ang nag-utos na lasunan ako. Kailangan niyo akong bigyan ng paliwanag ngayon, Panginoon Kao. Biglaan ang pangyayari, bigyan niyo ako ng kaunting oras. Imbestigahan ito na maayos. Kung magsasalita, ngayon din ayusin natin ito. Kung hindi, bibigyan kita ng 2 araw para humanap ng kapalit. Huwag kang magpakaloko. Ano ang tingin mo sa akin? Nanhua. Sabihin mo, bakit mo linasunan ang tatay ko? Gago. Akala mo ba ang Pamilya Miao ay mahina? Tigil. Kung gagalawan mo ang babae ko, kailangan mong dumaan sa akin. Tigil. Kung gagalawan mo ang babae ko, kailangan mong dumaan sa akin. Pakawalan ang kiyaor ko. Lolo, ang mga bisita ay narito para sa selebrasyon. Huwag kayong magkagulo. Huwag kang magpanggap na kalmado para makalusot. Sabihin mo. Bakit mo linasunan ang tatay ko? Iyang. Tingnan Montag. Ingat, huwag mo siyang saktan. Binibinikaw, naniniwala ka sa taong to? Sa salita lang niya, desidido ka na ako ang naglason sa tatay mo. Mayroon ka bang matibay na ebidensya? Ebidensya? Sabi mo hindi mo siya inutusan. May ebidensya ka ba? Bala. Pa kang nagdadahilan, ngayon lang may testigo. Ikaw ang mastermind. Lolo, may taong gustong saktan ako. Tama na ang mga salita. Nasa harapan na natin ang katotohanan. Hindi ka o inakala. Pinag-away mo ang Pamilya Miao at Kao. At ngayon, ako ang magpapatupad ng batas ng Pamilya Miao. Hulihin siya. Paparusahan hanggang sa aminin niya ang kasalanan. Zimulan.
Paulit-ulit ka na sa pagpapakialam sa aming pamilya Meow. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Wala akong kinalaman sa inyong pamilya Meow. Ngunit ngayon, ipagtatanggol ko ang buhay niya. Ang buhay niya. Ako ang bahala. Ano ka, PA? Ayang ipatanggol ang buhay niya? Nakikita ko na gustong-gusto mo siyang patalsikin. Para ikaw umangat, di ba? Kalokohan. Kasalanan niya yan, dapat lang sa kanya. Sa palagay ko, hindi pa tiyak kung sino ang naglason. Minsan, Kung ang babaeng ito ang nag-utos sa tagapamahala na maglason, dapat alipin niya ang tagapamahala, ngunit ang lalaki. Laging ng udyaw kay ikaw na suportahan ka. Hindi ito makatwiran, parang ano? pagpaparatang. Nga, kaya pala inudyukan ako ng tagapamahala na suportahan ka. At ibigay sa iyo ang 40% ng mga order ng pamilya ko. Magkasabwat pala kayo. Tang-i, May kakaibangan sa bagay na ito. upang patunayan ang lahat, kailangan ng ebidensya. Kunin mo nga ang ebidensya. Ang lason na ito ay maaaring magpakitang may internal na pinsala si Kaokyang. At iparatang kay Long Yuyang. Una, maaalis natin si Kaokyang. Pangalawa, maaaring makontrol ko na ang pamilya Kao sa pamamagitan ng tangang si Kao Biyuan. Ngunit Gemia, paano kung mabisto tayo? Edi ako ay. Kung mabisto, iparatang natin kay Miao Yukiao, ang anak sa labas. 3 benepisyo. Ang galing Montag, Kimia, ako na ang bahala. Sa bagay na ito, ang vadyong ito, bakit nasa iyo? Hindi ko sasabihin. Kaya pala may ebidensya na si Jilong, kaya. Ipinagtanggol niya ang buhay ng dalagang Meow. Nakuha itong video ni Ate Hua. Nagkunwari ka na hindi mo ako kilala. Desidido siyang ilabas ako. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? Nakita na ng lahat, siya ang tunay na naglason. Oo, ako yun. Ano naman? Gago. Ikaw pala ang tunay na naglason. Ako ang gumawa. Ayaw ko sa'yo, paborito mo ang anak sa labas. Bastos, ailan ko siya pinaboran? Pantay ang tingin ko sa inyong dalawa. Maaga namatay ang magulang ninyo. Kailan ko kayo pinabayaan? Magkapatid kayo. Paano kayo nagpapatayan? Mga sinungaling. Ako lang ang tunay na anak ng tatay at nanay ko. Siya ay isang basta lang napulot na anak. Gayon, sa harap ng maraming tao, ipapasa ninyo ang posisyon ng pamilya sa batang ito. Simula bata ka, kinakalaban mo ang kapatid mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala ka ng itsura bilang kabeza ng pamilya Meow. Siya ba may itsura bilang kabeza? Sasabihin ko sa inyo. Ngayon, ako ang magiging kabeza. Ang buong royal family ngayon ay sumuko na sa akin. Pati siya, ang mga negosyante niya, ay nasa panik ko. Lolo, totoo ang sinabi niya. Ang mga pamilyang kasosyo ko ay nagkansela ng kontrata. Ngayon, ako ang magiging kabeza. Mukhang hindi matatag ang posisyon mo bilang kabeza. Mukhang hindi matatag ang posisyon mo bilang kabeza. Wala kang pera at kapangyarihan. Anong karapatan mong magsalita? Bakit mo sinasabing sumuko na sa'yo ang buong kaharian? Ako si Mipaili, una kong tututulan. Ang lahat ng proyekto ng Billy Group. Ay ibibigay kay Meow Yukiao. Isang maliit na Billy Group lang. Ang lakas ng loob mong kalabanin ang aming malaking pamilya. Sasabihin ko sa iyo, ayang kaya kong bilhin ang Billy Group mo. Hindi mo kami pinahahalagahan, ang pamilya Kao. Kami ay handang mamuhunan ng 50 bilyon sa industriya ni Miao Yukiao. Sinusuportahan ko si Miao Yukiao bilang kabeza ng pamilya Miao. Kaokyang, pinapayuhan kitang pag-isipan mo. Kung lalabanan mo ang pamilya Miao, magsasama-sama ang 3 malalaking pamilya para sakupin ang pamilya Kao. Subukan Montag. Ang panganay na anak ng pamilya Feng. Oras na para pumili ka ng kanin. Ako? Kailangan ko pa bang pumili? Mananatili akong neutral. Sige, magpakalalaki ka habang buhay. Huwag, huwag, huwag. Ang pamilya Feng ay buong puso ang sumusuporta kay Miao Yukiao bilang kabeza ng pamilya Miao. Feng Shangyong. Ang lakas ng loob mong taksilan ako. Miao. May dahilan ako, tanga. Ang pamilya Chu sa 4 na malalaking pamilya ay laging mataas ang tingin sa sarili. Malapit lang sa mga royal family, gusto kong makita kung anong kakayahan mo para kontrolin siya. Ang mga bagay ng pamilya Miao, hindi kailangan ng pakikialam ng mga dayo. Ano PA ang hinihintay ninyo? Kaming 4 na matatandang leader. Lubos na sumusuporta kay Miao Yuli bilang bagong pinuno ng pamilya Miao at agad na magsisimula. Lubos na sumusuporta kay Miao Yuli bilang bagong pinuno ng pamilya Miao at agad na magsisimula. Ikaw ay nakipagsabuatan sa 4 na matatandang leader para pilitin si Lolo. Ang lakas ng loob mo. Nakita mo, na? Ito ang tunay na kagustuhan ng mga tao. Naniniwala sila sa akin kaya sumusuporta sila. Paano mo ako mapapantayan? Val ang giya ka. Habang buhay PA ako. Hindi kita hahayaang maging pinuno ng pamilya Miao. Matanda. Huwag mong pilitin ang mahina mong katawan. Payuhan kita na magretiro na lang at mag-enjoy ng ilang araw. Kaya bang? Meow Yulay. Ganun ka makipag-usap sa lolo mo? Lolo, huwag mo akong takutin sa pagiging lolo mo. Mula pagkabata, hindi mo ako tiningnan ng maayos. Wala akong lolong katulad mo.
Ang galing mo talaga. Kayong mga matandang leader ng pamilya Miao ay pumili ng ganitong klaseng tao bilang pinuno. Ito ay pinaghirapan at itinayo ni Lolo. Hindi ko hahayaang sirain mo ito. Ngayong araw, ako ang magiging pinuno. Sinumang humadlang ay aking alisin. Mas mabuting magpakita kayo ng galang. At kayong dalawang mag-apo, kung patuloy kayong magmamatigas. Hindi ako magdadalawang isip na kumilos laban sa inyo. At kayong dalawang mag-apo, kung patuloy kayong magmamatigas. Hindi ako magdadalawang isip na kumilos laban sa inyo. Ikaf, hindi ko inakalang gagawin mo ito. Lolo Miao, huwag kang magalik, importante ang kalusugan mo. Hinayaan mong ganyanin ang lolo mo? Valang puso. Sa ganitong paraan mo nakuha ang posisyon ng pinuno. Akala mo ba makakaligtas ka sa Royal City? Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Sino ka ba? Hayagang sasabihin ko sa inyo ngayon, ang aking suporta ay galing sa Royal Family. Kapag ako na ang pinuno, ipapaluhod ko kayong lahat dito. At magmamakaawa sa akin. Ay kao. Walang kwentang kausap ang ganitong tao, siya ay baliw. Baliw ako, at ngayong araw ay gagawin ko ang lahat. Emga tauhan. Ano ang utos Montag, yang Master Mia? Sarhan ang lahat ng labasan. Gagawin ka o agad. Ano na naman ang gagawin mo? Gusto kong lahat ng tao dito ay magpahayag ng kanilang suporta sa akin. Kung magtataksil ka sa akin, walang makakalabas ngayon. Boss Miao, isipin mo na lang ang posisyon ko bilang leader ng mercenary group. At isama mo pa ang ating nakaraang pakikipagtulungan. Sa tingin ko, hanggang dito na lang tayo ngayon. Huwag kang magkunwari, yung video kanina. Ikaw lang ang makakakuha noon, sasabihin ko sa iyo. Ngayon, sisirain kita, para mawala ang galit ko. Ang laki-laki mo, ang liit naman ng utak mo. Kung ganito ang usapan, wala nang pag-usapan. Isang maliit na leader na mercenary lang, nakikipag-usap sa pamilya Miao. Karapat dapat KBA? Ipatawag ang lahat ng membro ng mercenary group, salakayin ang Wangcheng Hotel. Sino man ang humadlang, patayin lahat. Gusto kong makita. Sino talaga ang mas malakas? Mukhang naghahanap ka ng away. Anong klaseng lalaki ka? Binubugbog ang babae. Ako na lang ang kalaro mo. Gusto mong makipaglaro? Sage, laro tayo ng husto. Ang apat na hari, lumabas na kayo. Ang apat na ito, malapit nang maging immortal na mandirigma. Lahat kayo, walang makakatakas. Bakit ka nagdugo? Ayos ka lang? Okay lang ako, Nanhua. Dalhin mo si Billy palayo. Hindi niyo kaya siya. Hindi, maiiwan ako para tulungan ka. Hindi ako nagbibiro, umalis ka na. Dapat kayong maniwala sa kanya, mga kapatid. Kung sinabi niyang kaya niya. Kaya niya talaga. Mukhang kailangan ko ng seryosohin ito. Neo Yuli, ilan pa ang tao mo? Isama mo na lahat, sabay-sabay ko nang tatapusin para mabilis. Hindi ko inaasahang kaya mo pala. Natalunin ang apat na ito ng mag-isa. Zino ka talaga? Wala kang pakialam. Kung may tao ka pa, lalaban pa ako. Kung wala ka ng tao, umalis ka sa pamilya Miao. Sabihin ko sa'yo, ang posisyon ng pamilya Miao, dapat kay Neo Yao lang. Ikaw, sino ang may lakas ng loob na sumuway sa utos ng hari? Ang leader ng pamilya Chu, si Chu Hanchan. Siya pala, ang pumatay sa pamilya Long, siya pala. Ang pumatay sa pamilya Long. Hari Chu, dumating ka rin. Walang kwenta. Sinabi ko sa iyo na kunin mo ang pamilya Miao. Patayin si Miao Yukiao. Hindi mo pa magawa ang simpleng bagay na ito. Talagang walang silbi. Hari Chu, ako ang may kasalanan. Wala tayong away. Bakit mo ako gustong patayin? Huwag kang mag-alala, maliit na kapatid, wala akong masamang intensyon. Kasalanan Montag. Dahil mayroon kang tattoo ng apoy na hindi dapat nasa iyo. Yanga, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo pa siya kalaban. Bumalik ka na agad. Pamilyar ang mukhang ito. Nagkakamali ka. Isa ka sa pamilya Long.
Hindi mo kailangang aminin. Ito mismo ang tingin. Noong pinatay ko ang pamilya Long, ganito rin ang tingin nila, nakakadiri. Kaya, inaamin mo na ikaw ang pumatay sa pamilya Long. Hindi ko naman itinanggi. Pero, sino ka ba talaga? Hindi ko naman itinanggi. Pero, sino ka ba talaga? Oo. Ikaw yung batang pinaghiwa-hiwalay ko ang kaluluwa noong araw. Jange, makinig ka. Bigyan mo ako ng konting oras. Huwag kang padalos-dalos. Pinaka-nakakainis yung yaya mo. Itinago ka niya at kahit patay na, ayaw bitawan ang pinto. Nang huli, pinagpuputol-putol ko siya hanggang sa mawala. Akala ka o ba't lumakas ka na, pero mahina ka pa rin pala. Desperado ka na ba? Lalo kitang pahihirapan. Dahil dito ka mamamatay. Kaon anhua. Mi baili. Ate hua. Miao yukyao. Danan Montag muna kami. Ang swerte mo sa babae ay. Maaming gustong tumulong sa'yo. Sinong humarang mamamatay? Huwag. Yukyao. May matataas palang tumutulong sa'yo. Ikaf, dalhin mo yung lalaki. Ilista mo ang mga babae. Paglaruan ko sila. Oo. Okay, Kalang. Okay lang. Walang problema. Hindi ba't nasa trabaho ako? Bakit bigla akong nasa bahay? Bakit sumama ka sa amin? Tumayo ka sa harap ni Long Yuyang. Ayoko lang siyang masaktan, kaya tumayo ako. Es alakas ni Chuantian. Hindi niya ito mahanap. Anong gagawin natin? Naglagay ako ng barrier dito. Hindi man ito makakapigil sa lahat, pero hindi nila. Mararamdaman ang presensya natin. Baka may magsalita. Ipapakilala ko sa inyo ang aking guro. Guro, ang nakakaalam lang dito ay ang pamilya Kao. Pero huwag kayong mag-alala, hindi kami magsasalita. Sige, pagod na kayo. Maligo na kayo. Magpahinga. Ang tagal ko nang hindi nakikita ang guro ko. Marami akong gustong sabihin. Sige, bilisan mo. Master, ramdam ko talaga. Lalong humihina ang katawan ko nitong mga nakaraang araw. Gaano pa ako katagal mabubuhay? Lagi mong iniisip na kaya mong solusyonan ang lahat ng mag-isa. Hindi nalalampas ng 10 araw ang natitira mong buhay. 10 araw, 10 araw. Paano ako makakaganti sa loob lang ng 10 araw? Kung mahahanap ang huling kaluluwa, may pagkakataon pang makaganti. 1 tao na lang ang hindi pa nahahanap. 1 tao pa. Hindi tama, ngayon ko lang nakita. Ni Ayukiyaw Mibili. Kaunanhua. Ayushkin Apanaraw. Ang huling kaluluwa, kahit hindi pa nakikilala ang tunay na katauhan. Pero ramdam ko na ang iyong presensya kay Ate Hua. Ate Hua, hindi pa rin tama, kulang pa ng 2 tao. Noong iniligtas kita, ibinalik ko na sa iyo ang 3 kaluluwa. Ang natitirang 7 kaluluwa, isa lang ang naibalik ko at itinago sa loob ng katawan mo. Master, ang hirap mong itago sa akin. Sa gitna ng malaking problema, naglalaro ka pa rin. Ang hirap mong itago sa akin. Sa gitna ng malaking problema, naglalaro ka pa rin. Master, mauna na ako. Titignan ko ang tunay na katauhan ni Ate Hua. Ate Hua, narinig kong mayroon ka ring marka ng apoy. Patingin naman. Ikaw pala. Alam kong isa kang taong madaling magsawa. Nasira ang banyo sa kwarto ko. Hiram muna ako ng banyo ni Ate Hua. Alam kong darating ka. Kung ako ang hinahanap mo, lumabas na kayong lahat. Kayong dalawa, huli kayong dumating. Dapat may respeto sa nauna, pero ang gusto niyang makita ay ang marka ng apoy ko. Parang wala namang ibang mayroon nito. Kaya pala kayo ni Chuantian. Ito ang hinahanap. Ano ba ang pinag-usapan ninyo? Hindi ba kailangan magpahinga ni Yuyang? Hindi mo ba sasabihin? Nasa kwarto mo magpapahinga si Long Yuyang. Long Yuyang, lumabas ka at harapin mo ang kamatayan mo. Long Yuyang, lumabas ka at harapin mo ang kamatayan mo. Long Yuyang, sa wakas nakita rin kita. Ngayon na ang katapusan mo.
Nagkakagulo ka na naman sa labas? Nandito na ang babae, hinahanap ka. Mahal na Reyna, hindi ka ba nakakakita o nakakarinig? Pumunta siya rito para patayin ako, hindi para makipag-ibigan. Kung hindi ka ng babae, bakit ka nila papatayin? Anong pambabae? Hindi ko nga siya kilala. Manya ka. Pinanood mo akong maligo at hindi mo pa aminin. CJ, ngayon na ang pag-uusapan natin ang lahat ng kasalanan mo. Kung iba pa ang sinabi mo, hindi ako maniniwala. Pero sa pagtingin sa pagligo, talagang kaya mong gawin yan. Ganito ba talaga ang tingin niyo sa akin? Ang imahe mo, malalim na nakaukit, hindi na mababago. Tingnan Montag. Ito na ang kinikilala ng lahat. Anong tingin-tingin? Mali ba ang sinabi namin? Hindi ko naman kasalanan yon. Parehong silang dalawa ang haling tapat. Nagpapaligo sa dalawa. Sinong hindi katingin? Tama na. Ang pinakakainis, ginaya mo si Ancient King. Kaya hindi ako naging apprentice niya. Kung ganyan kakahirap, wala akong choice kundi gayahin ang master ko. Gaganti rin ako. Master, sinabi mo na si Ancient King ang master mo. Niloloko mo na naman ako. Ngayon, siguradong mamamatay ka. Tigil. Master, Ikaw pala si Ancient King. Kahit ginaya ako ni Yanga. Kahit nakilala mo ako, hindi kita tatanggapin bilang apprentice. Bakit? Bukod kay Yanger, wala na akong tatanggapin pang apprentice. Wanted na siya ng royal family, pero pinoprotektahan mo pa rin siya. Ang galing mong master. Royal Family. Hinahanap nila ako. Wala naman akong ginawa sa kanila. Problema mo na yan. Ngayon, sinong maglakas loob na protektahan ang wanted na to? Kung ang mo mahingal ako. Kahit royal family, dapat may kaso para mag-issue ng warrant. Anong kaso ni Yanga? Utos ng royal family, sundin ko lang. Akala ko maganda ka lang, pero warrior goddess ka pala. At sunod-sunuran pa. Bungang Jera, kahit anong sabihin mo ngayon, mamamatay ka rin. Mukhang talagang galit na galit ka sa akin. Lahat ng moves mo, puro papatay sa akin. Sabi ko na, ngayon ang katapusan mo. Ang cute-cute mo naman. Manyak! Ano yan? Nagalit ang magandang warrior goddess. Gago ka. Ano? Nang gago. Ka. Hoy, dalaga, kanina mo pa gusto akong patayin. Grabe ka, gusto mo talaga akong mamatay. Isang tulad mong bastos, kahit masaktan ka pa. Kahit para lang alisin ang panganib sa mga babae. Hindi mo kayang irepresenta ang lahat ng babae. Toma, Kayong mga, Yuyang, talunin mo siya. kayong mga walang hiya. Gusto mo bang sumama sa aking grupo ng mga asawa? Gusto mo bang sumama sa aking grupo ng mga asawa? Nandidiri ako sa'yo, kahit mamatay ako ay hindi ako sasama sa'yo. So ibig sabihin, naisip mo talaga. Kung sasama ka ba sa akin o hindi? Hindi ko naisip yan. Harapin mo ang nararamdaman mo. Sige, sasabihin ko sa'yo ang nararamdaman ko. Yuyang. Ngayon, alam mo na ang nararamdaman ko. Handa ka na ba? Binibini, ang tangga Montag naman. Hindi mo ba naisip? Bakit siya hinuli ng royal family? Ano ba ang ginawa niya? Mga kasalanang hindi mapapatawad, bakit kami papatayin? Ito, Binibini, huwag kang magpadala sa kanila. Gusto ko rin malaman, ano ba talaga ang dahilan? ang utos ng royal family ay dapat sundin. Kami ang tagapagtanggol ng royal family. Huwag kang mag-isip ng labis. Tang Fenglin. Noong una kang lumapit sa akin, utos din ba ito ng royal family? Ilang araw lang ang nakalipas, papatayin mo na ako. Ang royal family ninyo. Ang bilis ng pagbabago. Tumigil ka. Ang utos ng royal family. Tiyak na may dahilan. Si Yao Shuang, gusto ko rin malaman, bakit nagbago ang utos ng royal city? Bakit hindi pareho ang una at huli? Binibini, pinag-alinlangan mo ba ang royal family? Si Yao Shuang, hindi ako nag-aalinlangan. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Ang royal family ay hindi na kailangan ng mga susunod. Kapag may naisip ka man lang, hindi ka na kailangan ng royal family. Si Yao Shuang, sino ka talaga? Ako, tulad mo, tao ng royal family. Siya ay tauhan ni Chu Hanshan, tama. Ang gustong pumatay sa atin, isa lang. Si Chu Hanshan. Kaya, ang pag-uusig sa'yo ng royal family. Si Chuan Tian ang gusto patayin ka, di ba? Noon pa man ay may balita na
ang royal family at ang Chu family ay malapit. Pero hindi naman kailangan ng royal family na magsakripisyo para sa Chu family. Possible kaya na ang royal family ay pinalitan na ng Chu family. Ang royal family ngayon, sila tauhan na lang ng Chu family. Hindi possible. Ano bang imposible dito? Tingnan mo ang kalmadong mukha ng batang ito. Patunay na alam na niya ito matagal na. Hindi ko dapat sinabi. Pero, tama ang hinala mo. Ang tunay na pamilyang royal ay halos wala nang natira. Pinatay ng aming pamilyang Chu. Ang ilang natira. Ay sumama na rin sa amin. Ang pamilya ninyong Chu. Tama. Ang pamilya naming Chu ang tunay na royal ngayon. Xiao Shuang, niloloko mo ako palagi. Hindi lahat. Wala akong kaibigan noong bata pa ako. Itinuring kita talaga bilang tunay na kaibigan. Pero kapag hindi ka na makontrol, kailangan kitang alisin. Kaya, ikaw ay isang tauhan ni Chu Hantian. Nakasasay ko, tama ba? Oo. Ang trabaho ko ay siguraduhin na maayos mong nagagawa ang misyon. Kaya ang pagpapakilala mo sa akin bilang guro ay utos din ni Chu Hantian. Toma, nalaman ng pamilyang Chu na buhay pa si Long Yuyang. Kaya hinanap nila kung saan siya nagtatago. Hindi inaasahan. Nanaloko kami. Akala namin siya ang Ancient King Immortal. Kung hindi, matagal na sana siyang pinatay ng pamilyang Chu. Kaya ako ay isang piyesa lang ng pamilyang Chu. Isang aso lamang. Hoy, huwag kang ganyan, nakakawala ng gana. Hindi pa huli ang lahat. Ayusin mo ang sarili mo. Ngayon, ipapaalam ko sa pamilyang Chu. Ang kapalit ng pagbabalak nila sa akin. Ipapakita ko sa pamilyang Chu. Ang kapalit ng pagbabalak nila sa akin. Dahil sa akin, nangyari ang lahat ng ito. Hanggat nandito ako, hindi mo sila masasaktan. Kung gusto mo silang saktan, patayin mo muna ako. Ang galing. May puso ka pala. Ngayon ko lang nakita ang tunay mong pagkatao. Gusto ko lang itama ang pagkakamali ko. Hindi dahil sa iyo. Sige, kung may hihilingin ka sa akin, ibibigay ko. Tang Fenglin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking kakayahan. Tenglin, ikaw lang ang taong mula pagkabata. Ay mabait sa akin. Pinahahalagahan ko yon. Pero hindi ka pwedeng magtaksil sa royal family at sa pamilyang Chu. Parang kinain lang ng aso ang pagmamahal ko sa mga nakaraang taon. Ngayon, itatama ko ang pagkakamaling ito. Talagang isang walang hiya kang aso. Itinuturing mong tama ang pagtataksil. Sabihin mo yang kalokohan mo sa Diyos ng kamatayan. Ito ang libog na pabangong pangmaharlika. Tumakas na kayo. Di ko kayo matagalan. Walang antibiotikong lason. Isang hiko lang, patay ka. Ang dami mo nang nahidit na lason. At yung lason, dadaan yan sa hangin. At unti-unting kakalat sa katawan mo. Manghihina ka na. Tingnan natin kung gaano mo pa kaya. Kaya montag. Yan. Yanga. Master, huwag kang lalapit. Dalhin mo na sila. Pagkatapos nito, wala nang makakaalis. Takas. Walang takas. Mamamatay kayong lahat ngayon. Yuyang anong nangyari sa'yo? Yanga. Okay ka lang? Uyang. Pasensya na, Master. Di ko na kayang magtagal ng 10 araw. Una na ako. Uyang. Gumising ka. Anong gagawin natin? Tulungan natin siya. Doktor ka, tulungan mo siya. Pero kailangan ko malaman kung anong lason. Ang nasa usok na ito. Pero wala na tayong oras. Naku. Sobrang lason, huminto na ang paghinga niya. Ano? Wala na bang ibang paraan? Meron. Pero sa kalagayan niya ngayon, delikado. Kahit anong paraan, susubukan ko. Di niyo magagawa to. Ako lang ang makakagawa. May papasa ko ang aking kapangyarihan kay Yuyang para mabuhay siya. At magagamit niya yon para pigilan ang lason. Narinig ka una. Tu. Pero ang Saint King. Mawawala lahat ng kapangyarihan mo. Magiging ordinaryo ka lang. Ang importante, Elixir, dalhin niyo siya sa kwarto ko. Bantayan niyo ang bahay. Walang dapat makapasok. Kapag may pumasok, babagsak ito. Siege. Kanina, sinabi ni Xiao Shuang na magpapadala sila ng grupo ng masters. Mahihirapan tayong labanan sila. Okay lang. Darating na ang mga tao ko.
Walang makakapasok sa bahay na ito. Tatawagan ko na ang tatay ko. Ipapadala niya lahat ng mandirigma para tulungan tayo. Dalhin na natin siya sa kwarto ni Fairy Sister, Tara. Master, Ikailang ako. salamat Master. Huwag ka nang magpakatapang. Dahil kita kayang iligtas ulit. Ano nang ibig mong sabihin? Ipinasa mo sa akin ang kapangyarihan mo. Pero pansamantala lang ito. Dahil ginamit mo ang lakas mo. Para kontrolin ang lason, 3 araw na lang ang buhay mo. 3 araw. Master, bakit mo pa ako iniligtas? Hindi ako susuko sa kahit maliit na pag-asa, ikaw din. Salamat sa inyong lahat, okay na ako. Yuyang, talagang okay ka na ba? Buti na lang okay ka na, hindi na sayang ang pagod namin. Naharangan ang Royal Master Group. Hindi okay si Yanga. Pinilit niyang gamitin ang kanyang internal energy para iligtas tayong lahat. Ngayon, 3 araw na lang ang natitira sa kanyang buhay. Sa loob ng 3 araw na ito, kailangan nating iwasan ang paghabol ng Chu family. Habang hinahanap natin ang huling babae na may marka ng apoy sa katawan. Marka ng apoy. Meron ako. Ano? Meron kang marka ng apoy. Nasaan? Pakita mo sa akin. Bakit mo ako sinuntok? Hindi ba sabi sa'yo hawakan ko? Gusto kong tignan kung talagang may marka ka ng apoy. Baka naman niloloko mo lang kami. Eh kung ako, Eh di sabihin mo kung nasaan. meron talaga. Okay lang, hayaan mo si Ete, tutulungan kitang kumpirmahin. Napatunayan, siya nga ang huling babae. Kaya pala nahihiya, nasa ganong lugar pala. Nasaan ba? Malalaman mo rin. Kung ganong. Kailangan natin tulungan si Younger na umabot sa paglilipad ng mabilis. Paano? Ano? Kahit mamatay ako, ayaw ko. Wala kang magagawa. Maaring dumating si Chu Hanshan anumang oras. At saka, kahit na hindi mo siya tinalikuran, kung malaman niya na isa ka sa 7 babae, Talagang mamamatay ka. Es ang gayon. Walang sinuman sa atin ang may lakas. Nalabanan si Chu Hanshan. Ang tanging pag-asa ay tulungan si Younger na umabot. Sabihin ko sa'yo, hindi ako kusang loob. Fenglin, kaya pala nahihiya kang sabihin. Ang lalim pala ng pagkakatago ng marka mo. Bastos ka. Kapag sinabi mo sa iba, papatayin kita. Kanina, nung tiningnan ko siya, medyo gwapo pala. Anong gagawin ko? Baka naman nahulog na ako sa kanya. ganun pa rin ang tapang ni Yuyang. Pagdating ng panahon, papasok ko siya sa kumpanya ko. Para siya na lang ang akin. Kanina ba, parang hindi ako naging mabuting guro. Nawala na ang aking kapangyarihan. Paano pa ako magiging guro? Pero dahil kaya nga, nalaman ka o. Na masaya rin pala maging ordinaryong tao. Guro, sabi nila once a teacher, always a teacher, pero parang mali yata yon. Basta, magiging guro ko kayo habang buhay. Younger, kakabalik lang ng 7 kaluluwa mo. Kailangan mong magpahinga para tuluyang magsama-sama ang mga ito. Huwag mong gagamitin ang iyong enerhiya. Kung hindi, magkakagulo ang 7 kaluluwa mo at pwedeng ikamatay mo. Naiintindihan ko, guro. Ano? Inatek ni Chu Hanshan ang aming pamilya. Natak din ang lolo ko. Putang ina ni Chu Hanshan. Ang kapal ng mukha. Tiyak si Chu Hanshan mismo ang gumawa nito. Hindi ko akalain na gagamitin niya ang pamilya namin bilang panakot. Napakabastos. Ito rin ang dahilan kung bakit ako umalis sa kontrol ng pamilya Chu. Huwag kayong mag-alala, ang pamilya ninyo ay pamilya ko rin. Sino man ang humawak sa kanila, papatayin ko. Hindi pwede, sinabi lang ni Ancient King. Kakabalik lang ng 7 kaluluwa mo, kailangan mong magpahinga. Kami muna ang alis para ayusin ito, magpagaling ka. Hindi pwede kayong lahat. Ay walang kakayahan labanan si Chu Hanshan.
Hindi ko kayo minamaliit, ang ibig kong sabihin. Tulungan niyo akong maabot ang immortal realm, dapat. Ako ang tumulong sa inyo. Huwag kang mag-alala kay Yuyang, nandyan si Ate Hua. Dadalhin ko na ang mga tao para tumulong, pero bago ka pumunta, ingatan mo ang dalawang matanda. Sasama rin ako. Hindi ko hayaang gulo-gulo si Chuhanchan. Yanga, kahit pumunta ka. At makaharap si Chuhanchan. Kung pipilitin mong gamitin ang iyong enerhiya at makagulo ang 7 kaluluwa mo. Pwede ka ring mamatay kaagad. Sige, naintindihan ko. Pagpuntan niyo doon. Mag-ingat kayo, huwag muna kayong makipaglaban. Hintayin niyo ako. Siege. Ano sa palagay ninyo? SI Aitwa, Tangfenglan at Kayananima. May peligro ba sila? Kayang protektahan ng tatlo ang sarili nila. Kailan ba matatapos magpahinga si Yuyang? Guru Billy. Yukiao Chuking, nabuhay ako. Guro. Hoy, Nasa akin na ang 7 yan. Bibigyan kita ng 3 minuto. Pumunta ka sa Chu family. Pag nagtagal ng 1 minuto, papatayin ko ang isa. Kung hindi ka makarating sa loob ng 10 minuto, wala nang matitira sa kanila. Wala pang 1 minuto ang natitira, mukhang. Ang Long Yuyang ninyo ay isang duwag pa sa kanya. Hindi kayo karapat-dapat para sa kanya. Ano sa palagay Montag? Hindi ka palalampasin ni Younger. Darating siya. Tama, darating talaga si Yuyang. Halika sa akin. Mukhang napakatapat ninyo sa kanya. Siege. Ipapaalam ko sa inyo kung alin ang mauna, ang inyong katapatan, o ang mabagsik na katotohanan. Sakto. Pwede ninyong pag-usapan. Kung sino ang unahin kong patayin, gusto kong makita. Kung mananatili pa rin ang inyong katapatan at pagkakaisa. Sa harap ng banta ng kamatayan. Mukhang nahihiya kayong pumili. Ako na lang. Ang makakaligtas mamaya, pasasalamatan ako. Ikaf na. Ipapakita ko sa kanila ang kapalit ng pagtataksil sa akin. Tuso at walang hiya. Hindi maganda ang kahihinatnan mo. tigil. Mukhang hindi ka naman talaga. Isang tunay na duwag. Ikaw ang daming magagandang lugar. Dito ka pa tumira sa lugar na mahirap hanapin. Ang titulo ng duwag para sa'yo. Chuhanchan, sinabi ko na habang nandito ako. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Kung lalaki ka talaga, labanan mo ako ng patas. Anong klaseng lalaki ang nananakot sa mga babae? Madali lang kitang patayin. Pinatay mo ang pinakamahalaga sa akin. Papatayin ko rin ang lahat ng mahalaga sa iyo. Huwag mo akong pagbintangan. Sino ang pinatay ko? Sino ang mahalaga sa'yo? Si Xiao Shuang, anak ka Orian. Ano? Paano naging anak ni Chuhanchan si Xiao Shuang? Hindi ba siya ulila? Mukhang hindi alam ni Tang Fenglin ito. Imposible, ulila si Xiao Shuang. Paano siya naging anak mo? Paano mo nalaman ang nasa isip ko? Noon, natatakot ako na baka siya mapahama. Kaya sinabi kong ulila siya. At inalagaan ko siya ng personal. Ang ginawa mo sa Long family noon. Sa huli, ako pa rin sa karma na babalik sa sarili. Pero kahit anong plano mo, hindi mo kayang talunin ang tadhana. Hindi ko inakala, sa huli, si Xiao Shuang ay namatay sa kamay ng pamilya mo, mga Long. Deserve ng anak mo yon dahil sa sarili niyang kasalanan. Naimpluwensyahan mo siya ng masamang pag-isip mo. Kung hindi siya nagpumilit gumamit ng lason, hindi siya mapapahamak ng ganito. Huwag mong husgahan ang anak ko. Tandang-tanda, ang tunay na malas ni Xiao Shuang ay ang maging anak mo. Kung hindi siya sumunod sa'yo, hindi siya mapapahamak ng ganito. Ikaw, Sabihin nyo ang gusto nyo, ang mananalo lang. Ang may karapatang magtadhana ng hustisya. At ang gusto ko ay ang manalo. Ang iba, wala akong pakiawam. Ngayon, papatayin ko ang 7 to sa harap mo.
Tapos mararamdaman mo ang sakit na mawalan ng minamahal. O hindi. Hindi mo mararamdaman masyado dahil isasama kita. S.A. kanila. Lahat kayo mamamatay. Paano mo nagawa to? Imposible. 2. Anong imposible? Kahit na umabot ka sa Immortal Realm, mas malakas pa rin ako SIO. Wala kang magagawa. Sinong nagsabi? Nagbago na ang sitwasyon ngayon. Dapat kang magbayad sa kayabangan mo. Anong bayad? Sa mga panlilinlang mo? Noon, kayang-kaya kong lipulin ang angkan mo, mga long. Ngayon, kayang-kaya kong patayin kang hamak na long. Pakinggan mo sarili mo, nakakahiya. Ang mga tagumpay mo, lahat yan ay dahil sa panlilinlang. At pagsasamantala. Ang lakas ng loob mong sabihin, nahihiya ako para sa'yo. Ipapaalala ko sa'yo, nang lipulin ko ang angkan mong mga long. Hindi yon dahil sa panlilinlang. Sige, ilabas mo na lahat ng baril mo. Ipapakita ko sa'yo ang kapangyarihan ng aming angkan, mga long. Dakilang kapangyarihan. Ano to? Ginamit ko na lahat ng lakas ko. Pero wala man ng epekto. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako kayang saktan. Sinusupsop mo ang kapangyarihan ko. Sorpresa BA, hindi mo ako kayang talunin. Sorpresa BA, hindi mo ako kayang talunin. Mula ngayon, sa bawat hipo mo sakin, lahat ng kapangyarihan mo ay mapapasakin. Anong panlaban mo? Anong klaseng kadiliman ang pinag-aralan mo? Ang sama ng teknik mong yan. Huwag mong lagyan ng label ang mga teknik. Teknik lang yan, walang masama o mabuti. Pero ang kapaki-pakinabang ang tunay na magandang paan. Yanga, makingat ka. Sobrang nahuhumaling siya sa paghahanap ng kapangyarihan. Hanggang sa punto na siya ay nababaliw na. Kahit na para lang sa malaking pagtaas ng kapangyarihan, pinalaya niya ang demonyo sa kanyang puso. Para wala nang hadlang sa paggamit niya ng kapangyarihan. Demonyo sa puso. Tama, pinalaya ko na ang demonyo sa puso ko. Lumakas ang kapangyarihan ko. Walang makakatalo sa akin. Ang pagpapalaya ng demonyo sa puso ay magdudulot ng kawalan ng kontrol. At maaaring ikaw ay mabaliw. Ano naman? Ang gusto ko ay maging pinakamalakas. Isa kang baliw. Kung ganon, tutulungan kitang mamatay. Younger, huwag kang magmadali. Ang pagmamadali ay magdudulot ng pagkakamali. Makinig ka sa akin. Ibigay mo lang ang iyong kapangyarihan sa kanya. Naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Bakit? Sa harap ng ganitong kapangyarihan, natatakot ka na? Halika! Suntukin Montag ako. Totoo, ang lakas mo ay nakakatakot. Pero ang tubig ay maaaring magdala ng bangka at maaari din itong mapalubog. Ang iyong kasakiman, ang nagdala sa iyo sa ganitong punto, ngunit ang iyong kasakiman din ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Gayon, papatayin kita. Ang huling lahi ng pamilya Long at susunod. Ang 7 babae, isa-isa, hanggang sa mamatay. Tingnan natin kung kaya mo. Bakit hindi ka umiiwas? Parang, sinasadya mong ibigay ang kapangyarihan mo sa akin. Kung gusto mo, ibibigay ko lahat sa iyo. Ang katawan mo ay hindi kayang tanggapin. Ang biglaang pagtaas ng kapangyarihan. Pero dahil sa akin ka, ibibigay ko na sa iyo. Ang mga Long, talagang lahat kayo ay nakakainis. Yu Yang. Yu Yang.